Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Yun ay wala nang kumbay ito. Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin yung for today's reflection. O ang mabuting balita sa araw na ito. May justisya pa ba sa panahong ito? Bakit tila yung mga ganid, no? Yung mga powerful at makapangyarihan sa ating mundo, lalo na particular dito sa ating bansa, bakit tila sila yung nangingibabaw? Na alam natin na may mga ginawang sabihin natin korupsyon o ano pa mga hindi maganda, pero tila ba nakangiti pa rin sila dahil parang hindi sila nananagot sa batas, no? At marami pa mga may impluwensang tao na talagang kayang-kayang bilhin pa yung batas. Parang gano'n po nangyayari, no? Alam naman po natin yan, lalo sa Pilipinas. Kaya sabi sa mga kawikaan chapter 11 verse 7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umaasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. So yun po, no, sa tingin natin sa ngayon, ayahay sila, maganda yung kanilang buhay dahil nga nasa kanila ng lahat, no? Mayaman, makapangyarihan, nasa pwesto. Pero nanggagaling lang, no, sa hindi maganda yung iba dyan, no? Hindi naman po lahat. Kaya talagang doon mo makikita na parang sila lang talaga yung may biyaya. Pero sabi nga dito sa binasa natin, no, kasama silang malilibing yung kanilang kayamanan, karangyaan, kapangyarihan, lalo na kung hindi galing sa masama. Meron naman pong mayaman talagang galing sa mabuti at pinagpaguran, no. Kaya dito po, no, makikita po natin talaga na temporary lang yan. Kaya kung mapansin nyo pa, sa history natin, marami pong mayaman, marami mga makapangyarihang tao, pero nasa na sila ngayon? Wala na, nailibing na, no? Yung kanilang power wala na dahil patay na nga po sila, di ba? Kaya tayo po, no, wag tayo din na mawalan ng pag-asa na bagamat parang hindi natin nakikita na yung justice o parang unfair, no, ang buhay. Tayong mga ordinaryong tao, parang lagi tayong api, lagi tayong kinakawawa. Pero importante po yung ating pananampalataya, yung ating ginagawa dito sa mundo ay mabuti, no? Hindi man po perfecto, sinisikap nating masunod ang katuruan ng Diyos, diba? Dahil naniniwala tayo, no? Bagamat hindi tayo mayaman, makapangyarihan, pero darating naman yung araw kapag nasunod natin ang Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggan na naghihintay. Hindi temporary lang, no? Parang katawan lang din, malakas ka ngayon, pag nagkasakit ka, hihina ka na, para saan pa yung pera mo? Wala na. Kahit pinakamagagaling na doktor, kung malala na yung sakit mo, baka hindi ka na rin may salba ng pera mo, no? Kasama mo nang may babaon, lalo na kung galing ka masama. Kaya tayo, no, tayo mga sumusunod sa Diyos, sinisikap po natin ay pagpapalain tayo ni Lord, dahil kahit papaano, no, ay nagagawa natin, sinisikap po nating masunod ang kanyang kalooban. At siyempre yung pinakamaganda dyan ay mag-iwan po tayo ng legacy sa mundong ibabaw nito, na maalala tayo dahil sa kabutihan, hindi po sa kasamahan, no? Dahil talagang darating yung araw, lahat tayo dito ay mawawala. Ang importante yung integrity ay nandyan po, no? Na buhay pa sa alaala ng tao para sa mabuti, hindi dahil sa masamang tao ka. Kaya yan po ang ating pagsikapan, no? Huwag na po tayong papalin lang sa mundong ito, sa mga karangyaan, kasamahan, no? Sikapin po natin talagang masunod ang katuruan ng Diyos. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial, kalusugan, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, i-check yun, di pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo pa manalangin. Lord, bless na po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya. I-bless niyo po ang kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga pinagdaraan ng problema ngayon. At manatili, no, o umiral po ang pagpapakumbaba, pagpapasensahan, lalo na po yung pagmamahal sa kanilang bawat pamilya.
Ganun din po sa mga kapatid naming may karamdaman, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin ng kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa aming hanap buhay, no? Lalong-lalo na po ang aming financial, lalong-lalo na rin po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya at mga anak. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God bless.